Muli po, isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat, at sa oras na to, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa patuloy na pinagkakalob niyang privilege and opportunity na patuloy niya pong magamit na instrumento upang patuloy pong makabahagi sa inyo ng mga mensahe at salitang magmumula po sa ating Panginoon, na pagkukuhanan po natin ng patnubay at gabay sa ating mga buhay, at upang patuloy pong magbigay ng sapat na kaalaman sa mga bagay na dapat natin bigyan ng halaga sa ating mga buhay. Muli po, sa pangunguna ng banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled The Power of Prayer. Ayan po, ang kapangyarihan ng panalangin. Ayan po. Marami po kasi ngayon sa panahong ito na maraming tao ngayon nang hindi na po nananalangin. At kung manalangin man sila, ay ginagawa po nilang slight lang, o parang napaka common na lang pag nag-pray sila. Parang makaraos lang para masabi lang na nag-pray sila. Yes po, ako po, hindi naman po ako ganun karunong manalangin. Even in the Bible, na ang sabi na wala naman po sa atin ang marunong talagang manalangin ng tama, kundi tinutulungan lang po tayo ng banal na Espiritu na idulog yung mga panalangin na hindi kayang sambitin ng ating mga bibig. Kaya sa mensaheng ito, hindi ko po sinishare to upang ipakita sa inyo na iparating sa inyo na magaling ako manalangin. Hindi po ako marunong o magaling manalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. But ang gusto ko pong iparating sa inyo na paano o gaano kakapangyarihan ng panalangin. Ayan po. Kasi po, tandaan natin, hindi po sa ganda ng panalangin tumutugon ang Diyos. Hindi dun sa mahabang panalangin mo tumutugon ang Diyos, kundi dun sa panalangin nang gagaling dun sa puso mo. Yun po ang tinutugon ng Diyos. Kaya po, ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Diyos sa oras na to, sa mensaheng ito, na patuloy po tayong manalangin. Yan po ang nasusulat sa Thessalonica chapter 5 verse 17, na ang sabi, lagi tayong manalangin. Ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong manalangin. It's either na napakaikli lang ng panalangin mo, but nanggagaling talaga sa puso mo at totoong nananalig ka at nagtitiwala sa Diyos. Bakit ba nagpipray ang isang tao? Because siyempre nananalig ka dapat sa Diyos. Kaya ka nananalangin dahil nagtitiwala ka sa Diyos na tutugunan ng Diyos ang iyong panalangin. Di po ba? Kaya po, sa oras na to, we are blessed kasi bibigyan na naman po tayo ng isang mensahe ng ating Panginoong Diyos na mag-i-encourage sa atin upang patuloy tayong manalangin sa Kanya, patuloy tayong dumulog sa Kanya, magtiwala at manalig sa Kanya. Ayan po. Meron po tayong question dito. Ayan. What the prayer can do in our life? Ayan. Ano daw yung magagawa ng prayer sa ating mga buhay? Ito po ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya kayo po ngayong na nakakarinig sa mensaheng ito, nawa pagtapos po ng mensaheng ito ay patuloy po tayong magbalik sa diwa ng pananalangin. It's either na maiksing panalangin yan, but kung nanggagaling yan sa puso mo at totoong nananalig at nagtitiwala ka sa Diyos na tutugunan niya ang iyong dalangin, granted na makukuha mo ang dalangin na ipinapanalangin mo sa Diyos. Ito po, ano po ba yung kapangyarihan ng panalangin? Bakit kailangan tayong manalangin sa araw-araw? Number 1, prayer can change your situation. Ayan, tandaan mo. Kapag ikaw ay isang taong mapanalangin, kayang baguhin ng panalangin mo ang sitwasyon mo sa buhay. Ayan po. Nasulat po sa Marcos chapter 10
verse 27, ganito po ang nasusulat kung bakit kayang baguhin ng panalangin mo ang sitwasyon mo sa buhay. Ito po, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Ayan po, lahat po daw ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kaya patuloy ka lang manalangin. Sabihin, kahit na nakikita mo ang sitwasyon mo na parang negative situation, na parang nalulugmok ka, para bang nawawalan ka ng pag-asa, kapatid ko, ang mensahe nito ay para sa iyo. Patuloy ka lang manalangin at manalig at magtiwala sa Diyos na kaya niyang baguhin anumang sitwasyon mo sa buhay o anumang pinagdadaanan mong negative situation, kaya niyang gawing positibong sitwasyon ang iyong pinagdadaanan. Basta patuloy ka lang manalangin at manalig sa Kanya. Pangalawa, ano ang kapangyarihan ng panalangin? Prayer can give you peace. Ayan. Ang pananalangin ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Bakit po siya magbibigay ng kapayapaan? Ganito po sa Pilipos chapter 4 verse 6. Ayan po. Pilipos chapter 4 verse 6. Ganito po ang nasulat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ayan po. Ano po daw? In-encourage po tayo ng mga apostol dito na huwag po tayong mabalisa sa mga alalahanin natin, kundi idulog natin sa ating Panginoong Diyos sa panalangin may pasasalamat upang magkaroon po tayo ng kapayapaan. Di po ba? Napakabuti ng ating Diyos na ang nais niya ay hindi tayo mabalisa sa araw-araw. Kaya ini-encourage niya po tayo na manalangin tayo. Manalangin ng may pasasalamat. Idulog natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ayan, ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag po tayong magtamad na manalangin at magtiwala na kayang tugunan ng Diyos anuman ang iyong mga pangangailangan. Kailangan ay patuloy ka lang magtiwala at manalig sa Kanya. Ito po ang pangatlo, prayer can receive you miracle. Ayan, pwede kang makakuha ng himala, miracle sa iyong buhay sa patuloy na pananalangin mo at pagtitiwala mo sa Diyos. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Yesus nang pinakain niya ang 5,000 tao. Ano po ang ginawa niya doon? Itinaas niya po yung tinapay na ilang piraso at isda na ipinalangin niya sa Diyos, then nagmultiply, nagkaroon po ng himala dahil dun sa panalangin ng ating Panginoong Yesus. Ini-encourage po tayo, even our Lord Jesus ay lagi po siyang nananalangin sa tuwing gagawa siya ng mga himala. Kaya po, sa ating buhay, kung tayo po ay patuloy ding magtitiwala at mananalangin sa ating Panginoong Diyos, pwede pong gumawa ng himala sa ating buhay ang ating Panginoon. Huwag po nating limitahin ang ating Panginoong Diyos at huwag po natin siyang pagdudahan. Patuloy lang po tayong manalig at patuloy tayong manalangin sa Kanya. Ito pa po, prayer can receive you healing. Ayan, pwede, ang pananalangin ay pwede pong magbigay sa inyo ng kagalingan. Tandaan po natin, ang ating healer ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya, patuloy lang po tayong manalangin, patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. Siya po ang ating dakilang manggagamot na muli, walang imposible po sa Kanya. Ang nais niya ay patuloy lang po tayong dumulog sa Kanya. Para pong isang ama, di ba? Kapag malambing ka sa ama mo, pag lagi kang kinakausap mo yung ama mo, lagi mo siyang kinukumusta, lagi mo siyang pinapasalamatan, di ba? Parang napakasarap bilang ama na yung anak mo ay laging kinakausap ka, di po ba? Ganyan. Yan po ang gusto niya sa atin, kaya ini-encourage niya tayo na lagi tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Ito pa po ang pinakahuli, prayer increase your faith to God. Ayan, ang pananalangin po ay magi-increase po sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Because bakit ka nananalangin? Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na tutugunan niya
ang iyong mga hinanaing at mga panalangin. Kaya po muli, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos sa oras na to, I encourage you, all my friends, my brother and sister, na patuloy po tayong manalangin. Hindi po nakukuha sa magandang panalangin yan. Nakukuha po yan doon sa tunay na nilalaman ng puso mo. Tandaan mo, kahit hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tunay at buhay na tumutugon at nakakarinig sa ating mga hinanaing. Kaya po, doon sa verse na ibinigay niya kanina, ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong manalangin, ilagak sa Kanya ang ating mga alalahanin. Dahil ayaw po ng ating Panginoong Diyos na tayo ay nakikitang nababalisa at nahihirapan. Kaya patuloy niya tayong ini-encourage na patuloy lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, at patuloy pong manalangin sa Kanya. Muli po, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na patuloy na nagbibigay at nagsusubo sa atin ng mga salita at mga mensaheng patuloy nating nagiging patnubay at gabay at patuloy magpapalakas sa atin. Muli po, maraming salamat. Ang karangalan at papuri ay tanging sa Diyos lamang at sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.